on you, BBM. Period. Nakakahiya, di ba? Nakakahiya. Bilang isang Pangulo, Presidente sa ating bansang Pilipinas, kahit saan, kahit kailan, kung saan siya nagpupunta sa ibang bansa, ay hindi siya welcome. So yan, kinaiinisan, kinasusuklaman, at sinasalubong siya ng mga OFW natin na ang sigaw, BBM, ang kakapal ng pagmumukha mong magnanakaw kang adik ka. So ayan, di ba? Disappointed. Nakakadismaya bilang isang Pangulo na wala nang nagmamahal sa'yo, wala nang nagtitiwala sa'yo. At bakit? Yan ang tanong. At bakit? Bakit karamihan sa mga Pilipino ay wala nang pagtitiwala sa presidente nating si BBM? Sigaw ng mga OFW, shame on you. So ayan, shame on you, BBM. You are the worst leader of the Philippines. You are the mastermind of all corruption. The number one issue, the blood control, the karumaldumalos na pagnanakaw sa buong administrasyon sa iyong mismong pamumuno, na ang nagiging sentro lang ay pagkamal ng pera ng taong bayan. So ayan, yan ang nagiging epekto sa iyong serbisyong pangbubudol. Kahit saan ka pupunta, Makanada, Marusya, meron talagang impact o meron mga epekto na hindi ka nais-nais, hindi kagalang-galang, hindi kaaya-aya ng mga pangit na mga epekto. Walang kwenta. So sasabihin natin na sa madaling salita, useless. You are useless, matutong sabi ni Atty. Bing Guanzon. BBM, you are useless. Ayan. Yan ang nangyayari ngayon sa iyong pamumuno. Tinakasan mo ang INC na nagrarally sa Pilipinas, sumibat ka doon sa Canada, pagdating mo doon sa Canada, sasalubungin ka naman na nagrarally. Saan ka mo malulugan? Kung mahihiya ka o may konsensya ka, ano bang gagawin mo dapat? So yan, alam mo kasi, alam nyo, kinig kayo mga loyalista, mga supporter na hanggang ngayon, ang mata ay bulag dahil sa sobrang kapal siguro ng pera na itinapal. Ayun, bulag-bulagan na lang. Halos karamihan mga bayaran at mga matatandang mga uto-uto ng mga loyalista, nagsama ang demonyong dilawang impiing tae, kakamping ng mga bakla ng mga impiing mga asong ulo na kain sukatae, malimbing at loyalista, puro mga puser, adik at mga matatandang konsentidor sa mga kaadikang bisyo. So ayan, nagsama-sama ang lahat ng mga demonyong tae sa Luzon. So ayan, makinig kayo. Alam nyo, wala nang lugar o kung saan man siya magpupunta na ipapakita niya kung anong serbisyo, pero hindi niya kayang gampanan dahil nga siya ay weak leader. Dahil kung totoo siya meron siyang tapang
malasakit, meron siyang kakayahan na ipaliwanag ang mga lahat ng mga issue, problema at krisis sa Pilipinas. Diyan pa lang sa nagrarally, hindi niya dapat hinayaan na haharangan niya ang mga tao. Ang dapat niyang gawin, harapin niya ng tamang desisyon. Kausapin niya kung sino ang leader, organizer, sino nagrarally, sino nagpasimuno ng rally. Yun ang kausapin niya para doon siya maimbitahan upang ipaliwanag niya at doon siya humingi ng kung anong paumanhin o ipaliwanag niya para malaman ng mga taong bayan, ang sabayanang Pilipino, kung ano ang pagkukulang niya. Tingnan yung ginagawa ni FPRRD sa nakaraang termino niya, sa legasiya niya, sa ginagawa niyang serbisyo. Meron ba siyang tinatakasan na nagrarally? Wala. Pasisinungalingan man nyo ito, pero hindi nyo kayang balututin ang katotohanan na si Rodrigo Roa Duterte lang ang humaharap sa lahat ng nagrarally. Kahit anong klase mga individual na yan, numero 1 na ang mga NPA aktivista, lahat ng mga komunistang pasaway sa Pilipinas, hinaharap niya. Hindi siya natatakot. Gusto nyo mas magsuri kung sabihin nyo kasinungalingan yan, kayabangan yan, fake news, ay research ninyo. Nandoon yan sa mga balita at hindi yan nabubura dahil yan ang tunay at totoong legasiya niya na si Rodrigo Roa Duterte ay walang kapantay. Hindi nyo kayang ikumpara, huwag nyo ikumpara si BBM kay PRRD. Dahil kung tutuusin lang, ganito lang si BBM sa kalingkingan, wala siya sa kalingkingan ni Rodrigo Roa Duterte. Isa siyang kulangot pagdating kung itapat nyo siya kay Rodrigo Roa Duterte. Yan ang dapat nyong malaman. Anong silbi ng isang presidente kung isa kang ama na duwag? Hindi mo kayang harapin ang mga tao, hindi mo kayang ipaliwanag kung anong pagkukulang mo, hindi mo kayang ipaabot ang mensahe o mismo ikaw ang humarap sa mga taong naghahanap ng hustisya, naghihinaing kung anong gustong hiniling o tanong. Bakit tayo nagkakaganito? Yan. Pero ang ginagawa mo, nagtatago ka sa undersaya ni Claire Castro at doon mismo sa Senado, nilalockdown mo, ulan na lang, ipasiminto lahat ang gawing container ba ng Senado para walang singaw, walang makapasok. Tapos, nilagyan mo ng mga barikid, yan ang nagiging proyekto mo, kaukan mo, hindi ko malaman yan. Yan ang makikita mo talaga na isang guilty, na mayroong takot na takot. Dahil nga, iwan ko, yun na nga, kasi gumagawa ng kabulastugan na hindi naman kaya ang panindigan. Ngayon ang mga tao, nagsusumamo, maalpas na, sagad na sa buto ang galit, umaalagwa na sa salok. Ngayon, kahit saan-saan ka na naman sumisibat, lalayas para takasan ang responsibilidad mo bilang isang Pangulo. Hindi ka nahihiya mismo sa iyong baluarte dito sa Luzon. Kapag nagrarally ang INC, yan ay ibig sabihin, wala ka ng kwintang tao, wala ka ng kwintang presidente, wala ka ng kwintang Pangulo. Dahil mismo ang INC ang numero 1 nagpapanalo, nagbibigay tiwala bilang paghihikayat o pagtalaga ng isang Pangulo.
Pero ngayon, ginagawa mong kalaban, ginagawa mong banta, sinisiraan ninyo ang isang relihiyosong grupo, kailanman ay hindi manggugulo. Yan, kung lumabas man yan sa EDSA, kung sasabihin ninyo nagbibigay abala, nagbibigay gulo daw, at nakaabala ang mga tao, ang sabihin ninyo, kayo ang numero unong sangkot, kayo ang numero unong mga nagbibigay abala, dahil sa mga serbisyo ninyo ang nakasintro lang ay pagnanakaw. Ang mga INC na mga relihiyosong tao kailanman ay hindi manggugulo dahil sila ay nakasintro at sumusunod sa kung anong utos sa Biblia. Yan ang totoo. Kayo ang naghahanap ng gulo dahil hindi ninyo isinasaayos ang batas, nagiging selective at pinipili lang, pumapabor lang kung sino ang ipapakulong, kung sino ang paparatangan at kung sino ang babawian ng pwesto. Ganon ang ginagawa ninyo ngayon sa administrasyon. Ikaw, BBM, ikaw ang utak dahil ikaw ang commander-in-chief, executive at presidente. Pero isa kang inutil at walang silbing presidente. Gagong adi ka. Kaya yan nararapat sa'yo. Shame on you. Sigaw ng buong tao sa buong Pilipinas, lalong-lalo sa ibang bansa. Shame on you, BBM. Period. Isyo ngayon. Kung kaya nyo pang panindigan, kung meron pa yung konsensya at meron pa kayong hiya, pero kung wala na, wala rin kaming magagawa. May 2 taon pa. Sige, ubusin nyo ang pera sa pagnanakaw. Mga kawatan kayo. Dahil pagdating na panahon, pagkatapos ng inyong termino, yan na ang hudyat na ang panahon kapag bumawi, meron talaga kayong lahat na kalalagyan. Isyo ngayon.